Magandang araw! Welcome sa panibagong araw para matuto sa Araling Panlipunan. Ako nga pala sigurong Tonet na makakasama nyo sa ating talakayan. Kung kayo'y handa na, magsimula na tayo. Tatalakayin natin ang tungkol sa mga isyong panlipunan, isyong pangkalusugan, particular sa SARS at bird flu. Unahin nating talakayin ano ang SARS. Ito ay isang Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS na malubhang sakit sa paghinga dulot ng isang uri ng coronavirus. Inaatake nito ang baga kaya nahihirapan ang taong may sakit sa paghinga. Mabilis itong kumalat lalo na sa mga mataong lugar kung saan may malapitang pakikisalamuha ang mga tao. Ang virus na SARS ay kumakalat sa tatlong pangunahing paraan. Maaring sa hangin, sa pamamagitan ng maliliit na patak ng laway kapag ang may sakit ay umuubo, bumabahin o nagsasalita. Maaari ding direktang kontak kapag hinawakan ang taong may SARS o ang kanyang laway at sipon. Maaari din namang hindi direktang kontak sa paghawak ng mga kontaminadong bagay o ibabaw tulad ng doorknob, mesa o gamit ng may sakit pagkatapos hahawak sa mata, ilong o bibig. Unang natukoy ang SARS noong Pebrero 2003 sa China. Mabilis itong kumalat sa iba't ibang bansa dahil sa paglalakbay ng mga tao. Dahil dito, nagpatupad ang maraming bansa ng mahigpit na health protocols upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Narito ang mga sintomas ng SARS. Mataas na lagnat, senyales na may matinding impeksyon sa katawan. Pananakit ng ulo, dulot ng lagnat at viral infection. Pakiramdam ng pangkalahatang hindi komportable, panghihina, pagod at kawalan ng gana. Pananakit ng katawan, karaniwang nararamdaman sa mga viral na sakit. Banayad na problema sa paghinga. Maaaring lumala habang tumatagal. Maaari ring pagtatae, nagpapakita na apektado rin ang digestive system. Tuyong ubo, walang plema at palatandaan ng iritasyon sa baga. Pneumonia, malubhang kondisyon kung saan napupuno ng likido ang baga at nagiging mapanganib sa buhay. Paano naman natin maiiwasan ang SARS? Iwasan ang direktang kontak sa may sakit upang hindi mahawa. Pagsusuot ng mask at paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at mag-alkohol upang mapatay ang virus. Iwasan ang paghawak sa mga kontaminadong ibabaw at sa mata, ilong at bibig. Pagsunod sa health protocols tulad ng physical distancing, quarantine at agarang pagpapatingin sa doktor kung may sintomas. Ngayon na atin nang natalakay ang tungkol sa SARS, tumungo naman tayo sa pagtuklas kung ano ang bird flu. Ang bird flu o avian influenza ay isang nakahahawang sakit na dulot ng influenza virus. Karaniwang umaapekto sa mga ibon, lalo na sa manok, pato at iba pang poultry. Bagamat pangunahin sa mga hayop ito nakikita, may mga pagkakataong nakahahawa rin sa tao, lalo na kung may malapit na pakikipag-ugnayan sa mga may sakit. Bagamat bihira ang ganitong kaso sa tao, may mga naitalang impeksyon lalo na sa mga taong nagtatrabaho sa poultry farms o nag-aalaga ng hayop. Mayroon ding ilang ulat na ang virus ay maaaring manggaling sa ibang hayop, hindi lamang sa ibon. Kapag nahawa ang tao, maaaring iba-iba ang tindi ng sintomas. Maaring malubha, maaring magdulot ng matinding problema sa paghinga at humantong sa kamatayan kung hindi agad magagamot. Maaring namang banayad, maaring makaranas ng mga sumusunod, panlalabo o pamumula ng mata, tinatawag ding conjunctivitis, lagnat, ubo, sipon, pagbahing o mga sintomas na may kahawig rin sa karaniwang trangkaso. Napakabihira ang person-to-person transmission. Ibig sabihin, halos hindi na ipapasa ang sakit mula sa tao
sa tao. Karamihan ng mga kaso ay nagmumula sa direktang kontak sa may mga sakit o namamatay na hayop. Paano makaiiwas sa mga tao sa bird flu? Upang maiwasan ang bird flu, mahalagang sundin ang mga sumusunod. Pagsusuot ng full PPE kapag nasa paligid ng may sakit o patay na hayop upang maiwasan ang direktang exposure. Maaaring gumamit ng mga sumusunod: goggles, proteksyon sa mata; mask or N95 mask, proteksyon sa paghinga; head o hair covering, iwas kontaminasyon sa buhok; gown, proteksyon sa katawan; booties o sapatos na may takip, iwas pagdala ng virus. Iwasan din ang direktang kontak sa dumi o sekrasyon ng hayop dahil dito kadalasang naroroon ng virus. Siguraduhin ding maayos ang pag-init ng gatas at iba pang produktong hayop upang mapatay ang virus bago ito kainin o inumin. Iwasan ang pakikisalamuha sa mga namamatay na hayop at tiyaking hindi ito napapasok sa food chain upang maprotektahan ang kalusugan ng tao. Magaling mga mahal na mag-aaral, nakatapos tayong muli sa panibagong talakayan. Bago tayo tuluyang matapos, review muna. Pinag-aralan natin ang Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS, kung saan isang nakahahawang sakit na naaapektuhan ang paghinga ng tao. Ang bird flu naman o ang avian influenza ay sakit na nagmumula sa mga ibon na may posibilidad ding makahawa sa tao. Sana ay marami kayong natutunan sa aralin nating ito. Lagi nating alalahanin na health is wealth. Kaya naman ang paalala lagi sa inyo ni Gurong Tonet ay take care! Hanggang sa muli, maraming salamat!